Sumakay muli ako ng kotse at pinatakbo iyon. Umuwi ako sa kondo ko. Mabuti na lang at wala akong nakasabay sa lift. Pagkapasok ko'y inalis ko ang suot kong wedding gown at stiletto. Dumiretso ako sa banyo ng kwarto ko. Nilinis ko ang mukha ko at tinanggal lahat ng bahid ng makeup. Dumiretso ako sa shower room. Tumapat ako sa shower at binuksan iyon. Naupo ako sa tiles at niyakap ko ang mga tuhod ko habang umiiyak. Hinayaan kong nakabukas ang shower. Naalala ko ang parents ko. After they give all the best for me, shower me with love, and take good care of me, treat me like a precious stone. This is what they got from me in return. Napahagulhol na lang ako. Ang kanina'y tahimik kong pag-iyak ay nagkaroon na ng tunog. Biglang huminto ang shower. Sa gilid ng mata ko ay naaninag ko ang bulto ni Jacob. Unti-unti akong nag-angat ng mukha ko. Maingat niya akong sinuotan ng bathrobe. Stand up. Utos niya sa akin. Tinulungan niya akong makatayo at inalalayan palabas ng kwarto. Pinaupo niya ako sa upuan. Binuksan niya ang closets ko at kumuha siya ng damit ko doon. Change. Anya saka inabot sa akin ang mga kinuha niyang damit. Inabot ko yon sa kanya. Tumalikod siya habang nagbibihis ako. Nang matapos akong magbihis, siya na ang nagsuklay ng buhok ko. Nakaupo ako at nakatayo siya sa harapan ko. You can leave me now, Jacob. Sabi ko sa kanya. I will not leave you until you're not okay. Sabi niya. I hate you. Pareho lang kayo ni Xander. Lahat kayo mga lalaki pare-pareho. Mahina pero mariin kong sabi. Don't ever compare me sa lalaking yun. I'm not like a runaway groom. Sabi niya. Please Jacob, just leave. I want to be alone. Tumulo na naman ang mga luha ko. Nagtagis ang bagang ng binata nang makita niya akong umiiyak ulit. Don't waste your tears to that person. He don't deserve it. Sabi niya. Hindi ako kumibo. Tumayo ako at nahiga sa kama ko. Ibinalot ko ang katawan ko sa comforter. Just go, Jacob. I don't need anyone right now. Sabi ko. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ko. Saka niya ako hinalikan sa noo. Don't ever do things that can harm you. I will not go home. I will stay here. Aniya. Tumayo siya at lumabas ng kwarto ko. Nakatulog ako dala ng pagod. Nang magising ako ay gabi na. Nakarinig ako ng ingay. Mukhang may nagtatalo. Bumalikwas ako ng bangon nang marinig kong sumisigaw ang daddy ko. Napakasama mo! We trust you! But why did you do this? Bulyaw ng daddy ko. Nagmadali akong lumabas ng kwarto ko. Nakita kong nagpupunas ng labi si Jacob na may sugat. Did daddy hit him? Hawak naman ni mommy si daddy. Si Grace naman ay nakapagitna sa kanila. Si Yaya ay nakaalalay kay Jacob. All their eyes darted on me. What's happening here? Tanong ko. This guy told us na may nangyari sa inyo. Maybe nalaman yun ni Xander, kaya hindi siya nagpakita sa simbahan. Hindi ako kumibo. Nagpupuyo sa galit si daddy. Tumingin ako kay Jacob. Seryoso ang mukha niya at halatang hindi pinagsisihan ang ginawa. How can you do this, Catherine? May relasyon kayo ni Xander. But then pumayag kang galawin ng lalaking ito. Why, Catherine? Why? Bulyaw ni daddy. Tears pulled in my eyes. Hindi ako makasagot sa daddy ko. Bigla akong naramdaman ang pagbaliktad ng sikmura ko. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang pagduwal. Napatingin ako sa kanila at nakatingin sila sa akin. Hindi ko mapigilan ang pagduwal ko, kaya tumakbo ako pabalik sa kwarto ko at dumiretso sa banyo. Naubos ang lakas ko sa pagduwal, kaya naupo na lang ako sa lapag. Naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin. Si Jacob iyon. May ingat niya akong ibinaba sa kama. I'm sorry, sabi niya. Hindi ako kumibo. Tumingin ako sa kanya. Nagtatanong ang mga mata niya. Yes, I'm pregnant with your child. Sabi ko na walang kangiti-ngiti sa labi. Hindi siya nagulat sa revelasyon ko. Mariin lamang siya'y nakatitig sa akin. Don't worry, I will not oblige you. You can still marry Nika. I want to marry you. Seryosong wika ni Jacob. Yes, he wants to marry me because I'm bearing his child. That's the only reason, and it's not about love. Mariin akong umiling. No. But Catherine, I said no. Are you out of your mind? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na kaya hindi ako sinipot ni Xander sa simbahan dahil buntis ako sa ibang lalaki? Is that what you want, ha? Alam kong dinig ako ng parents ko sa sala dahil nakabukas ang pinto ng kwarto ko. Hindi naman nakakibo si Jacob. Mukhang nag-iisip siya.
Now I realize that I made the biggest mistake in my life, and that was the day I gave myself to you. Galit kong sigaw sa kanya. Nakita ko ang nagbabagang galit sa mga mata niya. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Para mo na ring sinabi na isang malaking kamalian ang buhay na nasa sinapupunan mo ngayon, Catherine. Nang gagalaiti na wika ni Jacob, naramdaman siguro ng parents ko ang tensyon sa aming dalawa, kaya pumasok sila ng kwarto. Jacob, mas mabuti siguro kung umalis ka na muna. Palamigin niyo muna ang mga ulo ninyo. Sabi ng mommy ko. Please leave me alone, all of you. Mahinang wika ko. Napatingin ang parents ko sa akin. Galit at pagkabigo ang nasa mukha ng daddy ko. I don't need anyone right now, so please just leave. Sabi ko. Nakita kong hinila ni daddy si mommy palabas. Tumayo na rin si Jacob at lumabas ng pinto. Napahagulhol na lang ako sa mga palad ko. Hindi ko naisip na magkakaganito. Kung alam ko lang, sana hindi na ito nangyari. Isang linggo na akong hindi lumalabas ng kwarto. Madalas akong puntahan ni Jacob. Pagkatapos ng duty niya, dito siya dumediretso. Si mommy rin madalas akong puntahan. Sila ni Grace ang bisita ko ngayon. Nakahiga ako sa kama at ang mommy ko naman hinahaplos ang buhok ko. Anak, makakasama sa baby mo. Kung lagi ka nalang mag-iisip at mumukmuk dito, why don't you and Grace go out? Malambing na sabi ng mommy ko. Oo nga, Catherine. Magbihis ka na at mag-shopping tayo. Tapos magpasalon tayo at kumain sa labas. Segunda ni Grace. Ayoko. Sagot ko. Nagkatinginan silang dalawa. Saka ulit nila ako tinignan. Gusto mong mamasyal tayo sa rest house natin sa Batangas? Tanong ni mommy. Pumiling ako. I don't want to go anywhere. I just want to stay here. Laglag ang balikat nilang dalawa na tumingin sa akin. Did Xander already show up? Tanong ko. Napatingin silang dalawa at tumingin sa akin. Nagpakita na ba si Xander, tita? Segunda ng isang tinig. Napatingin silang dalawa sa pinto. Tiningnan ko kung sino ang tiningnan nila. Nakita kong nandoon si Jacob at may dalang baso ng gatas. Ibinalik ko ang tingin ko kay mommy. Mommy? We don't have any news about him. Kahit ang parents niya ay walang alam kung nasaan siya. Lumapit si Jacob at ibinaba sa bedside table ang baso ng gatas. Hindi pa ito nagpapalit kaya mukhang galing pa ito sa ospital. Drink your milk, sabi ng binata. Ininom ko naman ang gatas saka ko inabot sa kanya ang baso. Why don't you go out with Jacob? Buy some stuff for the baby, sabi ng mommy ko. I'd rather go to sleep than buying the things that I don't need. Wala sa loob kong sabi. Nakita ko ang pagtiim ng bagang ni Jacob. Nagalit din si mommy. Watch your words, Catherine. You're talking about the baby. Wala siyang kasalanan sa'yo. Ang totoo, you need to be thankful because God gave you a wonderful blessing. Sermon ni mommy. Bumuntong hininga ko. I'm sorry, mommy, pero hindi niyo ako naiintindihan. Bumangon ako sa kama at hinarap sila. Go home. I want to be alone. Catherine, huwag mong isisi sa anak mo ang pag-iwan ni Xander sa'yo sa ere. Mataray na sabi ni Grace. Tumingin ako kay Grace na sambakol ang mukha nito at halatang naiinis. Hindi ko kailanman pinagsisihan na nabuo ang anak ko. Grace, let's go. Iyaya ng mami ko kay Grace. Binalingan ako ni mommy. Hindi kita pinalaking ganyan, Catherine. You know what? I'm asking now myself. Saan ba ako nagkulang sa'yo at bakit ganyan ka? Umiiling-iling si mommy. Lumabas siya ng kwarto ko. Matalim na tingin ang pinukol sa akin ni Grace bago niya sinundan ng mommy ko palabas. My tears rolled down on my cheeks. Para akong hibang na nakatingin sa pinto. Naiwan si Jacob sa kwarto ko at mataman akong pinagmamasdan. Tumingin ako sa kanya. Humikbi ako. Nilapitan niya ako at mahigpit na niyakap. Humagulhol na ako at gumanti ng yakap sa kanya. I'm sorry. Sabi ko sa pagitan ng hikbi ko. Masuyo niyang hinahagod ang likod ko. Shh! You don't have to say sorry. Stop crying. Makakasama yan sa baby. Kumala siya ng yakap sa akin. Pinunasan niya ang mga luha ko. Magpahinga ka na muna. Ipagluluto kita ng dinner, okay? Tumango ako. Saka ko siya muling niyakap ng mahigpit. Kung pwede lang sana na sa akin na lang siya. Napaiyak akong ulit nang pumasok sa utak ko na hindi ko mabibigyan ng isang buong pamilya ang batang nasa sinapupunan ko. Dahil ang daddy niya ay nakatakdang magpakasal sa ibang babae.
It's been 3 weeks magmula nang hindi ako pinuntahan ni Xander sa simbahan. 3 linggo na rin akong nagmumukmok sa kwarto. Nagpasya akong lumabas. Pero lahat ng jeans ko ay hindi nakasya sa akin. Magdadalawang buwan na ang tiyan ko, kaya medyo sumikip na ang mga jeans ko. My God, baby! Nawala na ang figure ni mommy. Hinahaplos ko ang tiyan ko at kinakausap. Napailing na lang ako. Kumuha na lang ako ng isang itim na leggings at isang loose sleeveless white blouse. No to stilettos muna, sabi ko. Pumili ako ng isang flat doll shoes. Humarap ako sa salamin at naglagay ng kaunting pulbos at lip balm. Kinuha ko ang sling bag ko at lumabas ng kwarto. Nagulat pa si Yaya nang makita ko. Lalabas ka, anak? Nagtatakang tanong niya. Yes, Yaya. May bibilihin lang po ako. Sabi ko. Gusto mong samahan kita? No need, Yaya. Kaya ko po. Sabi ko saka na ako lumabas ng pinto. Pupunta ako ng ospital para bisitahin si Jacob. Pagpunta ko sa nurse station, nagulat pa ang mga nurse sa akin. Hi, si Dr. Zamora nasaan? Tanong ko. Nasa children's ward po, Miss Catherine. Alanganing sagot ng nurse. Saan yun? Samahan po kita, sabi pa ng nurse. Pumasok kami sa isang kwarto at may 4 na bata. Tig-isa sila ng kama. Nandoon din ang mga bantay nila. Nakaupo si Jacob sa kama ng isa at masayang nakikipagkwentuhan sa mga bata. Hayan siya, miss. Ikaw na lang tumawag, ha? Sabi ng nurse. Sige, salamat. Ngumiti ang nurse at umalis na. Tumingin ako sa nakatalikod na si Jacob. The way he talked to the children, I'm sure he will be a good father. Kaya kailangan magpagaling kayo para hindi ko na kayo lalagyan ng injection. Narinig kong sabi niya. Magpapagaling po ako, Tito Doc, para maging doktor din po ako kagaya mo, sabi ng isang batang babae. Maganda yung pangarap mo para marami ka ring matulungan, sabi ni Jacob sa bata. Ako po, Tito Doc, magpapagaling din po ako para makapag-asawa ko ng kasing ganda ng babaeng nasa pintuan, sabi ng isang batang lalaki. Nagtawanan silang lahat. Nakasimangot naman ang batang nagsabi nun. Totoo nga, gusto kong mag-asawa ng kasing ganda niya, sabi niya sabay turo niya sa akin. Automatically, nilingon nilang lahat ang tinuturo ng bata na walang iba kundi ako. Nagulat si Jacob nang makita ko, pero hindi naglaon ay napangiti na rin. Tumayo siya at nilapitan ako saka ako hinalikan sa noo. Narinig ko na lang ang sabay-sabay na pagsasalita ng mga bata. Uy! Sabi nila na tila kinikilig pa. Nilingon sila ni Jacob saglit saka muli akong binalingan. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. I just want to breathe some fresh air, sabi ko. Finally, nag-drive ka? Tanong niya. Tumango ako. Mukha yatang naistorbo kita. Hindi naman, tapos na ang duty ko. Kinukwentuhan ko na lang sila. Come, I will introduce you to them. Hinawakan niya ako sa siko at inakay papunta sa mga bata. Siya ang tita Catherine nyo. Pagpapakilala ni Jacob sa akin. Tito Doc, siya po bang mapapangasawa mo? Tanong ng batang tumuro sa akin kanina. Umupo ako sa kama ng bata. Hindi, ako ang best friend niya. Nawala ang ngiti sa labi ni Jacob. Tumingin sa akin ang bata. Alam niyo po, kung bibigyan ako ng chance ni Papa Jesus na mabuhay ng matagal, hahanap po ako ng kasing ganda mo. Mamahalin ko po siya at hindi sasaktan. Ang bata pa niya pero kung magsalita siya, parang naranasan niya nang magmahal. Mabubuhay ka ng matagal at makakahanap ka ng kasing ganda ko, sabi ko sa bata. Malabo po yata yun, tita. May leukemia po ako at may taning na po ang buhay ko. Nagulat ako sa sinabi ng bata. Tumingin ako kay Jacob para kumpirmahin ang sinabi ng bata. Tinanguan niya ako. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Kami pong 4 na nandito. May leukemia po kami. Kahit gustuhin pa po naming mabuhay ng matagal, malabo na pong mangyari. Hindi ko na malayang tumulo na ang mga luha ko. Nagulat na lang ako nang punasan ng bata ang pisngi ko sa pamamagitan ng mga kamay niya. Huwag mo po kaming iyakan, Tita Beauty. Handa na po kami sa kapalarang naghihintay sa amin. Ganyan po talaga ang buhay eh. Habang may hininga pa, laban lang. Pero kung talagang wala na, yun na po talaga. Naramdaman ko ang paghawak ni Jacob sa balikat ko. Tiningala ko siya. Stop crying. See them all?
They are all brave to fight the battle, even they know they will soon be defeated. That's the value of life for them. Bulong ni Jacob sa tenga ko. Hindi ako kumibo. Tumingin lang ako sa mga bata na ngayon ay nakangiti na rin sa akin. Kids, Tita Beauty and I need to go. I'll see you again tomorrow. Sabi ni Jacob sa mga bata. Bye, Tito Doc. Bye, Tita Beauty. Sabi nila. Kumaway ako sa kanila bago ako nagpatinaod kay Jacob. Iniwan niya ang kotse niya sa ospital at ang kotse ko na ang sinakyan namin. Why? Tanong niya nang mapansin niyang malungkot ako. Tumingin ako sa kanya. I feel pity for them. Napakabata pa nila para mawala. Maluha-luha akong sabi. They're ready for that. You've heard what the boy said, right? Aniya. Tumango ako. Narealize ko na dapat hindi ako susuko sa lahat ng hamon ng buhay. Kung sila kayang labanan, bakit hindi ko rin subukan? Ipaglalaban ko rin kung ano ang dapat na para sa anak ko. Tumingin ako kay Jacob na tahimik na nagmamaneho. Jacob, are you willing to break up with Nika just to marry me for the baby? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. If that's the right thing to do. He will give up Nika just for the baby. Nagmumukha na akong kontrabida nito. Sa ngayon ay wala na akong pakialam. Basta mabigyan ko lang ng kumpletong pamilya ang anak ko. Bakit mo tinatanong? Tanong niya sa akin. Yumuko ako at nilaro ang mga kamay ko. Nagsalita ako habang nakayuko. If possible, I want to give my child a complete family. But if you really love Nika, I will not force you to marry me. Hinawakan niya ang kamay ko gamit ang isang kamay niya. Napatingin ako sa kanya. I'll marry you. Aniya. Are you sure about it? Tanong ko. Yes. Seryoso na saad ni Jacob. Alam ko ang pinal na ang sagot niya, kaya hindi na ako muling nagtanong pa. Isang linggo na ang nakalipas, buhat ng pinag-usapan namin ni Jacob ang pagpapakasal namin. Nasa kwarto ako nang biglang may narinig akong tumatawag sa akin. Catherine! Lumabas ka dyan! Dali-dali akong lumabas at naabutan ko si Nika sa sala na pinipigilan ni Yaya. What's going on here? Tanong ko. Stop flirting with my fiancé! Sigaw niya sa akin. What? Tanong ko sa kanya. Don't act as if you don't know. Kaya ka siguro hindi sinipot ni Xander nung kasal nyo dahil nalaman niya ang kalokohan mo. Mga agaw ka! Sigaw niya sa akin. Hindi ako mga agaw. Umalis ka na bago pa uminit ang ulo ko at mapatulan kita. Mahinahon kong sabi sa kanya. Hindi ako natatakot sa'yo. Ganyan ka na ba kadesperada? At pati best friend mo inagaw mo sa akin? Engaged na kami at magpapakasal na. Kaya tigilan mo na si Jacob. I'm counting. 1. Bilang ko. Kung anong kinaganda mo, siyang kinababa ng pagkatao mo. Bulyaw niya ulit. 2. Nakita ni Yaya na unti-unti nang nagpipigtas ang pasensya ko, kaya hinila niya si Nika. Umalis ka na, utang na loob, sabi ni Yaya. Bitiwan mo ako! Tinabig ni Nika si Yaya, dahilan para mapaupo ito sa sahig. 3. Pagkasabi ko ng huling bilang, mabilis akong nakalapit kay Nika at hinila siya palabas. Tatanggapin ko lahat ng sasabihin mo sa akin. Pero ang saktan mo ang yaya ko ay hindi ko mapapayagan. Galit na wika ko kay Nika. Nagpumigla siya at handa akong saktan, kaya nahawakan ko ang braso niya. Tumigil ka na, Nika! Nasa ganoon kaming ayos nang dumating si Jacob. Sino nga ba ang pipiliin ni Jacob? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.